Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikwalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto para sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang. Quarter 2, Week 7. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, nationalism. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa nasyonalismo sa pamamagitan ng paghahalaw ng mga virtue na ipinakita ng mga bayan at nasasalamin sa mga makasaysayang pagdiriwang. Nakakikilala ng mga paraan sa paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang. Naipaliliwanag na ang paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang ay nakapagpapaunlad ng kamalayan sa mga kabayanihan ng mga magiting na Pilipino at mahalagang pangyayari upang bigyang pugay ang mga ambag ng mga ito sa bansa. Nailalapat ang sariling mga paraan ng paggunita ng pamilya kinabibilangan sa mga makasaysayang pagdiriwang ayon sa kanilang kakayahan. Bakit mahalagang malinang ang diwa ng nasyonalismo sa isang bansa? Napaisip ka ba? Ngayon naman paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Nasyonalismo. Ito ay isang konsepto na naglalayong ipahayag at itaguyod ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa. Pagdiriwang, paggunita sa pamamagitan ng pagsasaya, pista o parangal. Makasaysayan, tumutukoy sa mga pangyayari, lugar o tao na may malaking kahalagahan at malalim na ambag sa kasaysayan at kultura. Kagitingan, tumutukoy sa abilidad ng individual na sumasailalim sa tapang upang mapagtagumpayan ang isang bagay. Maihahantulad ang salitang ito sa katapangan o kaya'y kabayanihan. Bayani, sila ay matapang, may matinding pag-ibig sa bayan at nagbuwis ng buhay para dito. Mga paraan sa paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang. Sa Pilipinas mo makikita ang malapit na ugnayan at pagbubuklod ng pamilya. Hindi nagiging hadlang ang pag-aasawa o pagtatrabaho sa malayong lugar upang hindi magkita-kita at magsalo-salo, lalo na sa mga panahon ng pagdiriwang o mahalagang okasyon na may kinalaman sa pamilya. Ano-ano ang mga okasyong madalas nating ipagdiwang kasama ang ating mga pamilya? Napaisip ka ba? Kadalasan, ang bawat pamilyang Pilipino ay nagdiriwang dahil sa mga personal na okasyon na lubhang mahalaga para sa kanila. Halimbawa nito ay kaarawan, kasal, anibersaryo, binyag, pagtatapos ng pag-aaral, at Pasko kung saan merong iba't ibang paraan ang bawat pamilya ng pagdiriwang. Alam mo ba na may ilang okasyon na ipinagdiriwang ng inyong pamilya kasama ang buong bansa? Maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa ng pagdiriwang ng ganito? Ang mga okasyong kadalasang ginugunita hindi lamang ng iyong pamilya kundi ng buong bansa ay ang mga makasaysayang pagdiriwang. Ito ay tinuturing na makasaysayan
dahil ito ay mga pangyayari na may malaking kahalagahan at malalim na ambag sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Ilan sa dito ay ang mga sumusunod. Narito ang makasaysayang pagdiriwang. Una, People Power Revolution. Ito ay kilala sa tawag na himagsikan ng Lakas ng Bayang Revolusyon sa EDSA ng 1986, EDSA 1, EDSA People Power at Yellow Revolution. Naging laman ng balita ang revolusyon na ito na may headline news na The Revolution That Surprised the World. Ito ang mapayapang demonstrasyon ng mamamayan na nagtagal ng 4 na araw mula Pebrero 22 hanggang 25 taong 1986. Nangyari ito sa Epifanio de los Santos Avenue na kilala bilang EDSA. Mahigit 2 milyong sibilyan, kasama ang mga militanteng grupo at relihiyosong samahan sa pangunguna ni Cardinal Jaime Sin at kasama niya si Cardinal Ricardo Vidal. Ang pangunahing layunin nito ay pababain sa panunungkulan ang kasalukuyang Pangulong Ferdinand Marcos at ihalal na maging bagong presidente si Corazon Cory Aquino. Nag-ugat ito sa 3 dahilan. Una, ang diktatoryang pamahalaan ng Pangulong Ferdinand Marcos. Ikalawa, ang pagpatay kay Benigno Ninoy Aquino Jr. At pangatlo, ang dayaan ng snap elections. Ikalawa, araw ng kagitingan. Ang paggunita sa araw ng kagitingan ay ang pag-alala sa katapangan ng mga Pilipinong nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para sa bayan. Ito din ay kilala bilang Day of Valor at ginugunita tuwing 9 ng Abril. Ito ay tinuturing bilang pambansang pista ng Pilipinas. Noong 9 ng Abril 1942, pagkatapos ng 3 buwan na labanang Bataan, isinuko ni Major General Edward King Jr. ng Estados Unidos ang mahigit kumulang 76,000 sundalo sa hukbong Japanese. Ang mga alyadong sundalong Pilipino, Amerikano at Chinoy ay sapilitang pinalakad at sa huling sa mga kotse ng tren na sa umabot na 140 kilometers patungong Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Libo-libo ang binawian ng buhay sa tinatawag na Death March dahil sa uhaw, init, gutom, karamdaman at pagmaltrato ng mga Japanese. Mahigit kumulang 54,000 sundalo lamang ang nakaabot ng buhay sa kampo. Bagamat hindi naging matagumpay ang depensa noon ng bansa sa Corregidor sa Bataan, hindi matatawaran ang naging sakripisyo ng mga Pilipino na buong tapang na lumaban hanggang kamatayan. Ikatlo, Araw ng Kalayaan. Noong 12 Hunyo 1898, ay itinaas ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas at kanyang idineklara ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas o Araw ng Kasarinlan sa Kawit, Cavite. Ito ay pinagdiriwang bilang paggunita sa makasaysayang paglaya ng bansa Pilipinas mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Kastila. Taong 1962 nang ipinalabas ni dating Pangulong Diosdado Macapagal ang Presidential Proclamation 28 na nagdedeklara sa Hunyo 12 bilang isang special public holiday at ipinasa ng Kongreso ang Republic Act No. 4166 noong 1964 na formal na nagtakda sa Hunyo 12 ng bawat taon bilang petsa ng kalayaan ng Pilipinas. Buwan ng Wika, ika-4.
Agosto, ito ang panahon kung saan ipinagdiriwang natin ang ating pambansang wika, ang wikang Filipino, kung saan ang mga kabataan ay nagsusuot ng mga makasaysayang damit na ginagamit noong nagdaan na panahon. Ang buwan ng wika ay isang pagdiriwang kung saan inaalala natin ang mga Pilipino ang makasaysayang pangyayari sa ating bansa. Hindi mawawala ang mga patimpalak na nagaganap tuwing sasapit ang pagdiriwang na ito. Halimbawa na lamang ang mga patimpalak na naganap sa paaralan gaya ng Lakan at Lakambini na matitipuno at kay gagandang mga dilag na nagpapakitang gilas na inilabas ang natatanging katangian ng lalaki at babaeng Pilipino. Meron ding mga paligsahan sa pagkanta gamit ang Original Filipino Music o OPM, pagsayaw ng mga katutubong sayaw at madamdaming pagtula. Noon isang linggo lamang tumatagal ang pagdiriwang na ito, ngunit noong Hulyo 15, 1997, pinalaki ni Pangulong Fidel Ramos ang petsa ng pagdiriwang para sa wikang Filipino sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, ipinahayag ang taunang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa tuwing Agosto 1 hanggang 31. Panglima, Araw ng mga Pambansang Bayani. Ipinagdiriwang Ikalima, Araw ng mga Pambansang Bayani. Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Pambansang Bayani tuwing huling linggo ng buwan ng Agosto bilang pagbibigay pugay sa wagas nilang pagmamahal at pagkamakabayan sa ating bansa. Sa kasaysayang, ipinasa ng Philippine Legislature ang Araw ng mga Pambansang Bayani noong ika-28 ng Oktubre 1983 sa ilalim ng Republic Act No. 3827. Maraming mga Pilipino ang nagsumikap upang ipaglaban at makipagdigmaan sa mga dayuhan para makamit ang ating kalayaang inaasam, tulad ni Jose Rizal na lumaban sa mga mananakop sa pamamagitan ng panitikan na kahit hindi naman talaga purong Pilipino ay kanyang pinagsikapang ibangon ang bansang Pilipinas at harapin ang kamatayang ipinukol sa kanya. Si Andres Bonifacio, isang simpleng manggagawa na naging ama ng revolusyon. Si Emilio Aguinaldo na naging kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. At si Melchora Aquino na kilalang Tandang Sora na siyang sumaksaklolo upang gamutin ang mga Pilipinong sugatan sa digmaan. Gaya din nila Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Juan Luna, Gabriela Silang at Sultan Dipatuan Kudarat. At marami pang ibang mga bayani, tilang limot na natin dahil sa ating pagiging abala sa larangan ng buhay sa kasalukuyang panahon. Napakahalaga ng araw na ito sapagkat ipinapaalala sa atin ang mga naiambag nila sa ating bayan na dapat hindi kailan magmamaliw. Hindi mapapantayan nino man ang kanilang katapangan at pagmamahal sa bayan na naging daan upang makamit ang kalayaan na ating ipinagpapatuloy magpahanggang ngayon. Ika-anim, nagkakaisang bansa, United Nations. Ang Pilipinas ay ika-28 na lumagda ng United Nations Declaration noong 10 June 1942. Ang pagpirma nito ay ang pagsunod sa mga polisiya at mandato ng UN kapalit ng mga benepisyo
tulad ng kapayapaan at seguridad, economic and social development, at humanitarian affairs. Nirepresenta ni Carlos P. Romulo ang Pilipinas sa paglakda ng kasunduan. Ang United Nations ay ang pagtitipon-tipon ng mga independenteng estado. Ipinagdiriwang ito taon-taon upang mapaunlad at mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga estado. Hindi lamang yan ang layon nito. Kabilang din ang pagpapaunlad ng mabuting pagsasamahan ng mga bansa, pagkakabuklod-buklod at pagtutulungan. Gayon din ang pagkilala sa iba't ibang tradisyon o kultura ng isa't isa at pagrespeto sa mga ito. Dahil sa pagkakaisa ng mga bansa, naiimpluwensyahan nito ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagtutulungan ng ating bansa at sa iba pang mga estadong kasapi nito. Positibong resulta ng ikalawang digmaang pandaigdig ang United Nations. Ito ang humalili sa Organisasyon League of Nations na nabuo nang matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ikapito, Rizal Day. Taon-taon tuwing December 30 ay inaalala ng buong bansa ang naging kamatayan ni Dr. Jose Rizal P. Rizal, ang ating pambansang bayani. Si Rizal ay isang kahangahangang tao dahil sa kanyang taglay na husay at talino. Siya ay isang manggagamot, pintor, manunulat, polyglot o isang taong may kakayahan na magsalita at gumamit ng iba't ibang lengguwahe, propagandista at reformista. Siya rin ay isang manunulat, ang may akda ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang kanyang mga isinulat ang nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino, kabilang na ang ating bayaning si Andres Bonifacio, na lumaban at ipinagtanggol ang bayan laban sa mga kaaway. Nagbuwis ng buhay si Jose Rizal para makamit ang kalayaan ng ating bayan mula sa Espanya. Kahalagahan ng paggunita sa mga makaysaysayang pagdiriwang. Nagpapaunlad ang kamalayan sa kabayanihan ng mga magigiting na Pilipino at mahalagang pangyayari. Daan sa pagbibigay pugay sa ambag ng mga bayani at paghalaw sa mga virtue na ipinakita. The Filipino is worth dying for. Ang katagang ito ay minsan nang winika ni Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. Ito ay nagsasaad ng isang damdaming nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bayan. Ang isang konsepto na naglalayong ipahayag at itaguyod ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa ay tinatawag na nasyonalismo. Maraming paraan upang makita at maramdaman ang diwa ng nasyonalismo. Ayon sa iba, ang isang halimbawa ng nasyonalismo ay ang pagbubuwis ng buhay para sa bayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming bayani ang nagpakita ng kanilang matinding pagmamahal para sa bayan nang kanilang itong ipaglaban mula sa kamay ng iba't ibang mapanakop sa bansa para makamit ang kalayaan. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng nasyonalismo, nagkakaroon ng malalim at pakikipag-ugnayan at pagkakakilanlan ang mamamayan sa kanyang bansa. Naisapamuhay ng maraming Pilipino ang diwa ng nasyonalismo. Ang ilan sa kanila ay kinikilala bilang mga bayani. Sila ay nag-alay ng panahon, husay at buhay para makamit ng Pilipinas ang kasarinlan. Sa pamamagitan ng paggunita ng mga makaysaysayang pagdiriwang, nababalikan ng mga Pilipino lalo na ang mga kabataan
ang makabuluhang kontribusyon ng mga bayani. Ano ang kanilang mga natatanging kontribusyon sa bayan na nararapat na patuloy na kilalanin at ipagdiwang? Napaisip ka ba? Narito ang mga kilalang bayani ng ating bansa. Jose P. Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa. Ang mga nobelang ito ang pumukaw sa isip ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa mga Kastila. Andres Bonifacio. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan, na katipunan ng anak ng bayan, KKK o Katipunan. Isang lihim na lipunan na nagkatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Antonio Luna, itinuturing na isa sa pinakamatapang at pinakamagaling na general sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Amerikano. Siya ang nagtatag ng kauna-unahang akademyang militar sa Pilipinas. Apolinario Mabini. Siya ay kilalang bilang dakilang paralitiko at utak ng revolusyon. Isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbibigay suporta sa kilusang pangreporma. Siya ang pangunahing may akda sa unang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, kilala bilang Malolos Constitution. Emilio Jacinto. Isa siya sa mga pinakamataas na opisyal ng Rebolusyong Pilipino at isa sa pinakamataas na opisyal ng Katipunan. Kilala siya sa mga aklat-aralin sa kasaysayan ng Pilipinas bilang utak ng Katipunan. Lapu-Lapu. Itinuturing na isa sa pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Isa siya sa mga unang lumaban sa pananakop ng Espanya dahilan upang napatay niya si Ferdinand Magellan. Melchora Aquino Tandang Sora. Revolusyonaryong Pilipino na kilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad. Siya ay kilala rin bilang ina ng Katipunan, ina ng himagsikan at ina ng balintawak. Para sa kanyang mga kontribusyon tulad ng pagbibigay ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga Katipunero. Pio Valenzuela, isang Pilipinong manggagamot at isang importanteng tao sa panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga kolonyalistang Espanyol. Sumali siya sa bagong tatag na katipunan at ang kinomisyon ni Bonifacio upang makipag-usap kay Dr. Jose Rizal tungkol sa plano ng katipunan na bumangon laban sa mga otoridad ng Espanyol. Tandaan, ang pinakamabisang nasyonalismo ay nasasalamin sa iyong pang-araw-araw na gawa bilang isang responsableng Pilipino. Kapag ginugunita natin ang mga makasaysayang pagdiriwang, tandaan na ang bawat pamilya ay may kapangyarihang panatilihing buhay ang diwang ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at tama para sa ating pamayanan. Tandaan, maraming paraan upang maisabuhay ang nasyonalismo sa paraang madali at kayang gawin ng isang grade 8 student. Narito ang ating references at sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Muli, paalam!